Good day po sa mga visitors namin dito sa Teps TV at welcome po muli sa aking channel. At sa mga subscribers na ay welcome back. Okay? So matagal na rin akong hindi nakapag-update dito sa aking YouTube channel. At we will be active na rin uli sa pag-upload ng mga bagong videos. So kung meron kayong mga tanong tungkol sa GCash, sa mga utang at mga OLA, ay mag-comment lang kayo para sa susunod na video ay masagot ko po ang inyong tanong. Okay, meron akong announce din mamaya, pero dito lang muna tayo sa bagong video na aking sasagutin na mga natanong. So, may update kasi doon sa mga GCash na scam at GCash na hack. Okay? So, regarding that, mapapansin nyo kung kayo'y naglalagin sa GCash app, ay meron nakalagay doon na never share your MPIN or OTP with anyone. So, laging nire-remind yan kahit sa text ng dati ng GCash. At dito na nga, nilagay na nila sa harapan para pag nilalagay mo yung PIN code mo na never share to anyone. Ibig sabihin kahit kanino, di ba? Baka kasi sabihin ay, tiwala naman ako dito. Paano kung hinak pala yung alam yung OTP mo at nakapag-send? So, anong gagawin mo? Irereklamo mo yung sa GCash yan. Paano kung yung pinahawak mo ng ng GCash mo natukso? Halimbawa, tapos nag-send doon sa ibang GCash number. Tapos pinalabas na na hack, 'di ba? So, yung mga punto na 'yon, kaya sinabi ng GCash na never share your OTP at MPIN to anyone para secure ka rin sa isip mo, kampante ka na rin na walang makakak nito, wala naman kasong binagbigyan ng OTP at MPIN. Pero usually, meron akong mga nakakausap sa sa mga PM sa akin na sabi nila hindi ko naman senior yung yung OTP ko at MPIN. Pero pag pinakwento mo sila, lumalabas talaga na na-share nila yung OTP or PIN code nila sa ibang tao. So, pag ganun kasi wala ka ng control kasi kahit kumbaga meron na naibigay mo yung susi ng bahay mo, naibigay mo yung vault kung saan yung mga kayamanan mo or pera mo, paano kung magka-interest doon? Napasok na siya na may full control doon. Hindi lang pala ikaw ang nakaka-access sa loob ng iyong bahay or vault. Ganon din sa GCash mo. Pag nabigay mo yung OTP mo at bigay mo yung PIN code mo, may control na rin sila sa GCash mo. So, kahit ano pwede nilang gawin. So, sa mata ni GCash, pag tinignan nila, nagkaroon ng transaction, nag-send ng pera dun sa ibang number, legit transaction kasi, yun lang yung way. Pagpasok mo, nakapasok ko, siya nga to si OTEP. Pero yun pala, ibang tao pala naka-access at nag-send, nangutang sa G-loan, pagkakuha ng pera, transfer sa iba. So, disaster yung nangyari. Okay? So, ganun ka-importante yung note na yan na never share your MPIN and OTP to anyone. Ngayon, halimbawa, na-hack ka na, nakuha yung OTP mo. Mari-refund pa ba? So, doon na tayo sa next na So, halimbawa, nagkaroon ng transaction. Itong scenario, halimbawa, sa unang-una online store, halimbawa, meron kang nakitang FB page, mura yung cellphone, sapatos, or ano man yung interesado ka na bilhin online kasi mamamahalan ka dun sa mga sa Shopee, sa Lazada, or sa ibang FB page. So, minsan, too good to be true, pero pinatulan mo pa rin. Nag-transaction kayo, ma'am, or sir, kailangan nyo po mag-down payment or 100% muna na bayad bago namin isend yung product or gadget, di ba? So, ikaw naman, nag-send ka, tapos ang tingin mo naman,
ay, legit to. So, kakantay mo, yung pala, wala na yung kausap mo. Yung pala, na-scam ka na. So, sa mga ganun transaction, kailangan marirefund ba? Diba? So, tingnan nyo dito yung screenshot doon. Nalagay, halimbawa, nag-send ako ng ano. Nakalagay doon, confirm transaction will not be refunded. Please make sure mobile number amount are correct. I confirm that the details are correct. So, pag nag-send ka ng pera, 'di ba? Nagbayad ka halimbawa sa nakuha mong phone. Kino-consider 'yon as kasi nag-confirm ka na ng details are correct. So, yung mobile number, tsaka yung amount. So, mapasok yun na, kino-confirm mo na legit transaction yun. At hindi na yun marirefund. So, bakit? Kasi sa dami ng mga users din ng GCash, sa dami nun at maraming na-scam araw-araw dahil may mga scammers, merong nagpapa-scam din, di ba? So, dumating na sa punto na sinabi na ni GCash na maging na hindi na namin nire-refund yan. Kahit na dati kasi meron doon na pwede kang magreklamo na sa GCash support na sasabihin mo na na-scam ka. Sa dami nun. Ngayon, at para sa akin, fair din naman para sa GCash yun. Bakit? Kasi, itong GCash, paano nila malalaman kung talagang merong nangyaring scam? Diba? Unang-una, alam ng GCash na may scam talaga. Pero bakit pwede rin naman na parang pinlano lang, meron parang isang scammer, meron namang isang hindi nang scam halimbawa, pero magkakutsaba pala, tapos palalabasin, ay na-scam ako ng ng 20 mil, i-refund nyo yun, tapos trace nyo. So, lugi naman si GCash kung gano'n, diba? Ngayon, ano yung tinuturo nito sa mga GCash users na maging maingat sa pagsisend ng pera, at pangalawa ay sisiguraduhin nila na yung katransaksyon nila ay legit. At dapat alam mo din na may risk sa pagsisend ng pera na yon, na maaring hindi na ma-refund or hindi na mabalik or na-scam ka nga, diba? So, para sa mga nagtatanong sa akin na-scam or na-hack yung kanilang phone tapos nakuha yung pondo nila ng utang sa GLoan at sinet sa iba yung yung sa ibang number, yan na po yung sagot ng GCash na hindi na po yan marirefund. Unless may mga ibang issues na talagang dapat i-refund ni GCash yun, diba? Pero halimbawa, shinare mo yung OTP mo, dahil may tumawag sa'yo, sabihin na nahalo ka daw, tapos bago makuha, may isasend na text sa'yo, tapos ibibigay mo naman yung pala OTP na yun, nalaman na yung mga basic information mo, name, number mo, birthday mo, so pwede nang ma-reset yung iyong GCash mo. Tapos may full control na sila doon, hack ka na, diba? So kung ma-recover mo man, maaring nalimas na yung pera mo, yung GCash fund mo, tapos baka nangutang pa gamit yung account mo sa GLoan, ginamit sa GGives, yung nangutang ng gadget, diba? So, yari ka na, diba? So, be responsible kasi i-privilege mo na rin naman kasi na gumamit ng GCash. At since ikaw lang nakakalam ng OTP, dapat hindi mo binibigay kahit kanino yan. For this, na lang, paano yun? Kung gusto ko sa asawa, okay lang. Itiwala ka naman, diba? Pero, as a GCash, kahit sino, sabi nga ni GCash, huwag mong ibibigay. Diba? Lalo na, may pondo ka doon na, halimbawa, meron kang 6 digit, kahit amount naman diba? Kumbaga, huwag mong ibibigay para ma-hack ka or ma-scam ka. So, ganun din. Para maging responsable tayo at mag-ingat, diba? Dahil, hindi ka naman ma-scam kung hindi ka rin naman magpapa-scam. Or, sabi nga, huwag kang tatanga-tanga, diba? Parang ganun. Medyo masakit, pero, syempre, parang, hindi ka nga kasi aware dun, diba? Pero,
sana maiwasan natin na ma-hack at ma-scam kasi baka matuto tayo dun sa, sabi nga nila, learn it in a hard way, diba? Na wag na magpa-scam, wala, naibigay mo yung OTP mo, ano ka, ganun. Wala naman, sabi mo, wala naman laman yung Gcash ko, okay lang ba? Paano kung eligible ka na pala, mataas yung G-score mo, pwede makapag-loan, yari ka, diba? Chances niyan, babayaran mo yung utang mo. At pag hindi mo bayaran, hindi ka na makakapag-create ng another Gcash account. Okay, so sana nakatulong itong bagong video ko at masagot na yung mga bandaming mga private message na sinend sa akin about sa Gcash, kung marirefund ba yung na-scam or na-hack na pondo nila. At yun, para sa announcement naman dito sa Teps TV, magkakaroon po ng every week, magkakaroon po tayo ng 2 upload. Tuwing Wednesday and Saturday ng 8 a.m. So, kung may mga tanong kayo tungkol sa topic ngayon or ibang mga ibang mga topic, halimbawa tungkol sa OLA o tungkol sa online lending apps, sa mga utang, 'di ba? Home credit, at iba pa na ma-related dito sa topic natin, ay i-comment ninyo sa video nito. Ngayon, gusto ko rin malaman kung taga saan kayo para may idea ako kung meron bang taga ibang bansa na nakakapanood ng video na to, at sa Pilipinas, kung anong parte ng Pilipinas ka nandoon. So, comment nyo lang kung taga saan kayo, at comment nyo na rin kung may tanong kayo na gusto nyong masagot ko sa susunod na mga videos ko. So, I hope nakatulong yung video na to, at hanggang dito na lang po, at marami pong salamat.